po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel, ang inyo pong lingkod. So today is March 6, 2026. Tayo nga napunta dyan sa may Corporate Finance Plaza. Dyan yan sa may Ruby Road, corner ng Topaz Road, Ortega Center, San Antonio, Pasig. At dadalhin po natin yan sa may Panghulo Road, Malabon City po yan. Okay, magbabalik po tayo mamaya unti po pag nakakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito. At wala pong pinapatungkulan. Lahat po na pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob, at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamaya unti pag nakuha po natin sila. Makinig tayo ng mga nagbabagang balita at talagayan habang tayo pupunta doon sa ating pick-up area. Sa Iran sa isang political consultation na hindi US military bases ang EDCA site. At ang Pilipinas ay may full ownership at control sa mga ito. Sinabi rin na maganda ang relasyon ng Pilipinas at Iran at nagpadala ang DFA ng letter of condolence sa pagkasawi ng Iranian Supreme Leader. Nakatakda rin bumiyahe si Pangulong Bongbong Marcos patungong United Nations sa New York sa susunod na linggo, March 9 hanggang March 10. Sa pre-departure briefing sa Malacanang, sinabi ni Foreign Affairs spokesperson, Assistant Secretary Angelica Escalona, na napakahalaga ng pagkakataong ito dahil sa mga nangyayari sa gitnang silangan. Binigyan din ni Escalona na ito ang pinakaangkop na lugar para manawagan si Pangulong Marcos sa mga bansang nasasangkot sa gulo sa gitnang silangan at itigil na ang giyera at bumalik sa negotiating table para isulong ang kapayapaan. Anya, sa 20 na dadaluhan ng Pangulo, mananawagan ito para sa kaligtasan ng mga Pilipino na naiipit sa giyera at mananawagan ding irespeto ang international law. Target din naman ng Pangulo na makakuha ng dagdag na suporta para sa pagtakbo ng Pilipinas sa non-permanent seat sa United Nations Security Council para sa taong 2027-2028. Isa lamang umano ito sa layunin ng Pangulo sa kanyang pagdalo sa United Nations General Assembly sa Amerika sa susunod na linggo. Di naman makikipagkita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay US President Donald Trump sa biyahe nito sa tanggapan ng UN o United Nations sa Amerika sa susunod na linggo. Ayon kay Assistant Secretary Angelica Escalona, tagapagsalita ng Department of Foreign Affairs, wala sa schedule ng Pangulo ang pangkipagkita kay Trump. Tanging si United Nations Secretary General Antonio Guterres lang kasi ang makakapulong niya para talakayin ang giyera sa gitnang silangan. Super Balita sa Gabi! Sa ibang balita, tinangka umanong suhulan ng mula 500 milyong piso hanggang 1 bilyong piso ang nagpakilalang bagman na umano ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga. Itong kinumpirma ng kanyang abogado ni Kaya sa pagdinig ng sa dalawang Presidente. Mula umanong pondo sa grupong Isip Pilipinas sa binuo bilang pagsuporta kay Duterte noong 2022 elections, kung saan Madriaga ang tumayong convener. Ayon kay Palad, handang tumestigo si Madriaga sa Kamara sa kabila ng pagtatangkang suhulan siya dahil kung hindi siya haharap sa pagdinig, mawawala ng saysay ang kanyang affidavit. Kaugnay nito, tinawag na kabalbala ng legal counsel ni Duterte na si Attorney Paolo Panelo ang mga pahayag ni Palad. Ayon kay Panelo, makabubuting tumestigo si Madriaga para mapatunayan na walang katotohanan ng mga nakasaad sa kanyang sinumpaang salaysay. Ibinasura
Pinadala naman ng Sandigan Bayan ang motion for reconsideration ni dating Congressman Zaldico na baliktarin ang deklarasyon sa kanya bilang pugante. Sa resolusyon ng Sandigan Bayan 6th Division, sinopla ang hirit ni Ko dahil sa kakulangan umano ng merito at lumampas ang pag-file nito sa reglementary period. Iginit ng anti-graft court ang patuloy na hindi pagpapakita, pagtanggi ng pagsuko o hindi pagsasabi ng kanyang kinaroroonan kahit alam naman nitong may kaso siya ay patunay na pag-iwas sa law enforcement at judicial processes. Sa kasalukuyan, may warrant of arrest si Ko dahil sa kasong graft, malversation, dahil sa umano'y anomalya sa road dike project sa Nauhan na Oriental, Mindoro. Nagpadala naman ng sabina o pinagpapaliwanag ng National Bureau of Investigation na NBI ang 18 dati umanong bodyguard ni dating Congressman Zaldico at iba pang personalidad. Bukod sa 18, pinadalhan din ng sabina sina Attorney Levy Baligo, dating Congressman Mike Defensor at ang abogadong nagnotaryo sa affidavit ng mga ito. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, dineputize sila ng ombudsman para magsagawa ng investigasyon kaugnay sa 18 dating bodyguard sa Manulico. Bukod sa pagpapalabas ng sabina, nagsimula na rin sila sa pangangalap ng ebidensya. Ayon kay Matibag, napagalaman nila na may 100 Marines ang kinausap umano ng grupo pero may mga hindi pumayag na makiisa sa kanila. Base sa kanilang nakalap na report, susunod daw na magiging hakbang ay ang paglutang ng iba pang retired military personnel kabilang ang ilang retired generals para dumagdag sa naunang paglutang ng 18. Isa sa gustong malaman ng NBI ay kung paano nagkasya ang sinasabing 56 million pesos sa isang maleta na binanggit sa joint affidavit ng 18. Naghain naman ng petisyon para makapagpiyansa sa kasong malversation ang kampo ni dating Senador Bong Revilla sa 3rd Division ng Sandigan Bayan, kaugnay ng maanomalyang flood control project sa Pandi, Bulacan. Ayon sa tagapagsalita ng legal counsel ni Revilla na si Attorney Francesca Senga, bagaman non-bailable ang kasong malversation at nakabinbin pa ang resolusyon sa kaso. Karapatan ni Revilla na makapaghain ng piyansa lalo na kung mapatutunayan nilang hindi malakas ang evidence of guilt. Sinabi rin ni Senga na hindi natatakot ang kanilang kampo sa nasa 20 testigong ihaharap umano ng prosekusyon laban sa dating senador. Dagdag ni Senga, kahit gaano karaming iharap na testigo, mababaliwala lang ang mga ito kung wala naman silang personal na kaalaman at ebidensya. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Gabi. 20 minuto makalipas ang alas 10. Kayo po ay nakikinig sa Super Balita sa Gabi. Ang Super Balita sa Gabi, Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng gabi, ay mapapakinggan sa Cebu, Davao at Iloilo sa pamamagitan ng Super Radio. Labanan ng fake news, dapat totoo. Pati tayo dyan. Nag-cancel. Ako po si Joel Reyes Abel. Sa ngalan po ng Super Balita sa Umaga Nationwide at saksi sa Double B, kami ay taus-pusong nagpapasalamat sa suportang ipinagkaloob niyo po sa amin sa taong 2025. Kaya naman ang Super Radio DC Double B ay number 1. Asahan po ninyo ngayong 2026 ang patuloy naming pagbibigay na serbisyo sa pamagitan ng paghatid ng totoo Cancel at yung tamang ating balita. klase. Kayo ang aming lakas, mga kapuso. Yan. Layo na narating natin. 24 oras sa mga Pilipino. Cancel, wala tayong magagawa dyan. Tulong para sa kalusugan ng bayan. Para sa iba Ganyan pang talaga impormasyon buhay. ng kanilang serbisyo, isitahin ang website www.mercurydrug.com. Hala! Nagkapuhol-puhol na. Ay, makapag-sound trip na nga lang muna. Sa may stress lang ako sa traffic na to. Yan, paalam po. At nag-cancel na po yung ating ano. Kanina pa tayo nag-travel papunta doon. I-check natin yung traffic. Tapos kinansilan tayo. Eh, karapatan nila yan. No? Pero sayang yung gasolina natin. Mahal-mahal ng gasolina. Yan, paalam po.